Si Rick ito, lumilipad siya sakay ng lumang eroplano ng African Airlines. Hindi pa niya alam na may mangyayaring sakuna anumang sandali. Umaalpas ang metal na katawan sa katandaan. Nagbabakbak ang plastik sa dingding. Kumukulap ang mga ilaw. Bigla, may malakas na putok at ingay. Isang bahagi ng labas ay bumigay. Hinigop palabas ng vacuum ang laman ng cabin. Mga tao, malita, upuan, lahat ito ay lumilipad pababa ngayon. Nahuhulog si Rick mula 10,000 metro. -50 ang temperatura. Manipis ang hangin. Nasusunog ang baga, bumabara ang tenga, naninigas ang mukha. Bumubulusok ang hangin. Hindi siya makahinga ni makapag-isip. Sa takot, kakaibang bagay ang naaalala ng utak. Naalala niya ang isang flight attendant. Nahulog ito sa ganoong taas at nabuhay. Totoo iyon. Naintindihan ni Rick na may pag-asa. Kailangan siyang kumapit dito. Intuitively, inunat niya kamay at paa. Para i-stabilize ang pagbagsak, bumaba ang pag-ikot, tuwid ang lipad. Nag-stabilize ang bilis sa 190 km/h. Sumunggab siya sa malita, walang silbi. Sinubukang magpayong, agad itong tinangay. Inabutan siya ng kapwa babaeng nahulog din sa eroplano. Kapit sila sa isa pang malita, magkasamang lumilipad. Bumagal sila, mga 10 hanggang 15 kilometro bawat oras lang. Ngunit pinagiwalay sila ng hangin. Naiwan na namang mag-isa si Rick. 7 kilometro ang taas. Umabot sa negatibo 35 ang temperatura. Kulang pa rin ang oxygen. Nahihirapan si Rick huminga. Malabo ang paningin. Parang ulap ang paligid. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nanginginig siya sa ginaw. Manhid ang mga daliri. Walang maramdaman ng balat. Hirap siyang humawak sa dumadaang bagay. Ngunit mataas ang adrenaline niya. Hindi siya nawawalan ng ulirat. Alam ni Rick na hindi ito oras para magpanik. Sa ibaba, bumubuka ang kumot sa hangin, ikanaway ng hangin. Si Rick ay bumagsak dito, idinikit ang dibdib, dumausdos. Nahawakan niya ang mga sulok at hinaila pataas. Bumukas ang kapola. Bumagal ang bilis niya sa halos 130 kilometro kada oras. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, bumigay ang kanyang mga kamay. At kung mawala ang tela, nawala ang kumot, si Rick ay patuloy na bumagsak. Nakita niya sa ibaba ang isang tanggal na panel ng fuselage. Sumugod siya at sa huling sandali kumapit. Humiga siya rito nang nakadapa, inunat ang katawan. Nagsilbi itong panlaban sa hangin at pinatatag ang pagbagsak. Hindi na siya umikot. Sa unang pagkakataon, nakatingin na siya sa ibaba. 4,000 metro ang taas. Lumalapat ang hangin. Lumalakas ang resistensya, bumabagal ang pagbagsak. Nararamdaman ni Rick gustong gamitin. Mabilis gumana ang utak. Walang takot. Nakatuon lang sa pagligtas. Naiintindihan ni Rick na wala na siyang kinakatakutan. Sa 2,000 metro, nakita ni Rick ang papalapit na lupa. Kailangan niyang pumili kung saan babagsak. Sa ibaba ay may mga puno, bubong at bato. Tanging ang pinakamataas sa bundok lang ang nababalutan ng niebe. Inusag niya ang kanyang bigat. Bahagyang lumihis ang panel. Talagang nagawa niyang baguhin ang direksyon. Nagmaniobra siya parang nasa snowboard. Natagpuan niya ang tamang anggulo. Isang bugso ng hangin ang humila sa kanya. Diretso siyang bumagsak sa puting bunganga ng niebe. Katahimikan. Mula sa malayo, isang malaking bunganga lang ang nakikita. Pero pagkatapos ng kalahating oras, dumating ang mga rescuer at nakita si Rick dahil sa pink niyang earrocks. Silid ng ospital. Si Rick ay nakakast, may benda, at may IV. May bali, concussion, at frostbite siya. Pero buhay siya. Puro swerte ito. Mag-subscribe kay Rick. Marami pa siyang ipapakita.